Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay kabilang sa undercard sa rematch sa pagitan ni Artur Beterbiev at Dimitri Bivol ngayong February 22, 2025 na gaganapin po sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang labanan na ating babanggitin or ating tatalakayin naman ngayon ay ang sa pagitan ni Zhilei Zhang ng China at Agit Kabayel ng Germany. Paglalabanan po nila ang WBC interim. Sa bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabahong video at sa ganun makakuha kayo ng mga basihan, idea sa pagpili na sa tingin po nyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Pwede ninyong maging basihan ang ating comparison or ang ating prediction. Kasama na doon ang analysis. Kaya nga, buong video po, inanyahan ko kayo na panoorin yan. At nang sa ganun, matimbang-timbang ninyo mga idol. Kasi, hindi sa lahat ng prediction natin ay natutupad. May mga talo din tayo, paminsan-minsan. So, ngayon, bago naman natin dito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin. Nabanggit ko kanina na magkaroon din ng comparison, so marapat lamang natin itatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon naman sa ating gagawing comparison. So simulan natin sa panig ditong si Agit Kabayel. Bilang isang professional boxer, itong si Agit Kabayel naman po ay may impresibong kartada, 25 wins with 17 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 32 anyos, height 6 foot and 3 inches, reach 8 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 68%. Last fight, June 18, 2024, nakasagupan nito ang dating Olympian si Frank Sanchez. Panalo by 7th round technical knockout itong si Agit Kabayel. Sa labanan nila ni Sanchez nakatayan noon ang WBC, Continental Americas Heavyweight title at ang WBO, NABO Heavyweight title. So dalawang regional title belts ang nakatayan noon sa labanan na yan mga idol. Karanasan o experience ni Agit Kabayel, mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, makailang ulit ito na nagkampiyon sa European Championship. So, ibig sabihin, dating lumalaban ito sa amateur. Sinuri ko kung nakailang laban ito at nakailang talo, nakailang panalo. Wala po tayo natatagpuan. Basta ang nakalagay lang doon sa website na ating nakuhanan, siya po ay multiple champion sa European Championship. So, sa kanya naman karanasan as a pro boxer na, ang pinakamatindi na kalaban nito, siyempre, nangunguna si Derek Chisora na dating world title challenger, Frank Sanchez na dating Olympian. At syempre idagdag na rin natin itong si Alinbek Makhmudov, si Agron Smakici na kung saan may mga magagandang kartada ang kanyang mga nakatunggali din. So sa skills naman ni Agit Kabayel, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Taglay nito ang liksi, hand speed, power, timing at accuracy. Sa depensa, average. Bakit? May nakita tayong mga openings nito, lalo na sa mid-range o close range na suntukan. Which is, hindi po may iwasan ang mapapalaban ito sa close range, mid-range na suntukan dahil nga po, boxer-puncher ito. Oo, boxer-puncher ito. Magalaw ang boksingerong ito. So, sa durability naman po mga idol, masasabi kong may tibay ito dahil nakalaban niya si Frank Sanchez. Sa kanyang laban kay Frank Sanchez mga idol, tinatamaan din naman siya pero hindi po umubra or kayang-kaya na saluhin. Tandaan natin na si Frank Sanchez ang kaunahang tumalo kay Ipi Ajagba na isang knockout artist mga idol. At hindi po basta-basta ang background ni Frank Sanchez dahil dating Olympian po talaga yan. Ngunit ni-knockout lang ni Agit Kabayel nung sila po ay nagpangabot sa ibabaw ng lona o sa loob ng ring. So ngayon sa panig naman ng Chinese fighter na si Zhilei Zhang. Bilang isang professional boxer, si Zhilei Zhang naman po ay may impresibong kartada. 27 wins with 22 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang po natatalo ito. At sa huling talo dito mga idol sa laban niya kay Jose Parker,
Dalawang beses bumagsak si Parker, pero talo pa rin siya, mga idol. Pero ang talo ay talo talaga, move on na lang. So, sa ngayon may edad na 41 anyos, itong si Lizang, height 6 foot and 6 inches, reach 80 inches, southpaw ang stance, knockout ratio 81.48%, last fight June 1, 2024, nakasagupa si Deontay Wilder. Panalo by 5th round knockout itong si Lizang. Experiensya, dating Olympic silver medalist itong si Lizang. Sa kanyang karanasan as a pro boxer, siya po ay ang napagtagumpayan nito ay nag-WBO interim ito matapos siyang talunin ang dating silver medalist na si Joe Joyce. Oo. At bagamat talo siya kay Joseph Parker, pero maganda po ang kanyang pinakita. At siyempre, sa laban naman niya kay Deontay Wilder, na kung saan mga idol, alam naman natin kung gaano kadelikadong opponent si Deontay Wilder. Sa skills si Lizang, mga idol, ano ito? Pressure fighter brawler, which is yun ang malimit natin nakikita sa kanya. Pero itong si Lizang, mga idol, sa pangkalahatan po na galawan, boxer puncher. Bakit? Malimit natin nakikita na ang skills ito, pressure, tapos inside fighting, may counter din. Tapos may defensive style din ito, mga idol, lalo na sa mga later rounds. So, nag-defensive style din ito. Sa durability, excuse me po, masasabi kong may tibay din itong si Lizang. Bakit? Kasi po, hindi ko pa ito nakita na pabagsak. Oo. Nauuga, oo. Pero may tibay talaga ang boksingirong ito. Ngayon, taglay nito ang power, timing, accuracy. So, sabi ko nga sa inyo, pag salitang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon po yan, mga idol, ha? Iba talaga yung matibay kaysa may tibay. Oo. So, ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa ranking po ng BoxRec, rank 10 si Lizang out of 1,541 ka mga boksingirong lumalaban sa heavyweight division. Rank 3 naman itong si Agit Kabayel. So, lamang si Kabayel sa ranking ng BoxRec, mga idol. Ngayon, sa 4 major title organization mula sa WBC, WBA, IBF at WBO, rank 1 to 15. Rank 3 si Lizang, rank 1 si Agit Kabayel. Sa WBA, rank 8 si Lizang, rank 6 naman si Agit Kabayel. Inuulitin ko lang WBC ka, parang nalito ako sa aking sinasabi. Rank 3 si Lizang sa WBC, rank 1 si Kabayel. Sa WBA, rank 8 si Lizang, rank 6 si Kabayel. Sa IBF, wala po pareho ang kanilang pangalan. Sa WBO, rank 1 si Lizang, rank 3 naman itong si Agit Kabayel. So dito, mga idol, pareho na sa top ranking ang dalawa maglalaban. Oo, pareho na sa top ranking. Ngayon, sa physical appearance naman tayo, 41 years old si Lizang, 32 years old si Agit Kabayel. So mga idol, major disadvantage po ang katandaan nitong si Lizang. Major disadvantage na po yan. Height, mas matagad si Lizang ng 3 inches. Sa reach, makasing haba na umabot sa 80 inches ang kanilang mga reach. Southpaw kontra orthodox. Southpaw si Lizang, orthodox naman si Agit Kabayel. Sa knockout ratio, 81% ang knockout ratio ni Lizang, 68% naman ang knockout ratio ni Agit Kabayel. So, height at power lamang po si Lizang. Activity pero aktibo. Sa experience niya, masasabi kong lamang po si Lizang. Bakit? Olympic medalist ito, which is silver. Sa oray ng kinalaban sa pro fights, lamang pa rin si Lizang. Oo, lamang pa rin si Lizang. Sa skills, parehong boxer puncher. Pero mas lamang sa liksi, mas lamang sa hand speed. Siyempre may power din si Agit Kabayel. Si Lizang naman po, pressure, laging ubante, tapos brawler style. Taglay ang timing, power. So, power po ang panlaban ni Lizang at yung kanyang pagka medyo agresibo na style, which is lagi itong umaabante. Hindi po ito lumalayo sa kanyang katunggali. Nandyan lang po ito sa harapan. Sinong llamado kayo dong sports? Mga idol, kung nagkataon na si Lizang ay nasa kanyang kalakasan o nasa kanyang prime, 55-45 in favor of si Lizang.
Pero dahil matanda na, nasa kanyang father time na itong si Silizang, so 50-50 para sa akin. Oo. Sa sarili ko lang na huhusga dito, 50-50 na lang ito. Bakit? Kasi nga matanda si Silizang. Major po yan. Ano-ano ang posibleng problema nitong si Silizang? Kung magtagal ang laban, delikado ang stamina nitong si Silizang. Which is malimit natin nakikita sa aktual na labanan. Pag matanda na, madaling mapagod lalo na sa later rounds. O yan pa ang problema ni Silizang. Pangalawa, siyempre, dahil may edad na, may tendency na magiging ampaw ang lakas nito. Kuya Dong Sports, maganda kayong ipinakita noong last year. Opo, pero tandaan natin na 41 years old ito na ngayon. Oo. At pangalawa, mabagal si Silizang ikumpara dito kay Agit Kabayel. So, anong prediction ko? Mahirap pumili mga idol. Dahil nakadalawang talo na ako kay Silizang. Prediction ko po dyan mga idol, Silizang by technical knockout 1-8 or 1-9. Dahil yun po dapat ang kanyang gagawin para makapiyo sa panalo. Malakas pa si Silizang sa 1-9. Pagka lumagpas po, doon na posibleng magbabago ang galaw nitong si Silizang bunga ng katandaan at doon siya posibleng mababawian ni Agit Kabayel. Lalo na't napakabilis din na boksingero itong si Agit Kabayel. So, knockout ang aking prediction para po sa kay Silizang, which is pabor ako kay Silizang. So, Kuya Dong Sports, dahil sinabi mo na tagilid si Silizang sa puntusan, wala naman siyang sansa na manalo sa pamamagitan po ng puntusan. Mga idol, yung kanyang pagka-pressure fighter with power, posibleng maidomina nga ang laban. So, posibleng niya maidomina. Pero mga idol, nakadepende po yan sa kanya ngayong sitwasyon, lalo na pagdating po sa body conditioning. So, body conditioning ang problema nitong si Silizang. Oo, kasi nga may edad na, matanda na mga idol. Ganun pa man, posibleng pabor pa rin ako kay Silizang. Kahit tagilid siya dito sa puntusan, kung mauwi sa puntusan, pabor pa rin ako sa kanya. Posibleng niyang maidomina ang laban gamit ang pamimirisyor at yung power nito na kung saan posibleng pag natikman niya ni Agit Kabayel, ang gagawin ni Kabayel ay magiging defensive survival mode, kumbaga mga idol. Posible yan ang manggaganap. Pero yun nga, tagilid talaga si Silizang dyan sa puntusan. Hindi ko talaga ililihim sa inyo. Bagamat pabor pa rin ako kay Silizang na mananalo pa rin yan sa puntusan gamit ang kanyang power at pagka-agresibo, gamit ang kanyang matinding pamimirisyor. Pero yun nga po, yung stamina ang ikinabahala ko dito kay Silizang. Dahil kung magkataon na kayang umabot ni Silizang sa 12 rounds na hindi magbabago ang kanyang galawan, delikado si Kabayel dito hanggang 12 rounds, mga idol. Kaya, sa edad ngayon ni Silizang o sa sitwasyon ngayon ni Silizang, kailangan niyang mapabagsak or may knockout niya si Agit Kabayel kung nais niya makapiyo sa panalo. So, matindi mga idol. At tandaan natin, 50-50 ito sa ating comparison. So, sa panig naman ni Agit Kabayel, kung maway sa 12 rounds mga idol at magkaroon lang ito ng close fight, dikit sa scorecard, malaki ang sansa ni Kabayel mananalo. Oo, malaki ang sansa niyang mananalo. Na kung saan, maaring malulugi ito sa early rounds pero makabawi ito sa later rounds. Na kung saan doon medyo alanganin naman si Silizang. So, yun ang most decision or split decision, Agit Kabayel. At dahil sa posibleng pagka magbago na ang galaw ni Silizang sa mga later rounds, round 9 or round 10 hanggang 12, kung magbabago na ang galawan ni Silizang, pagkakataon na po yan ni Agit Kabayel na i-knock out itong si Silizang. May chance ba? Oo, power puncher po yan eh. Lalo na kung mabudigan niya si Silizang. So, mga idol, delikado din si Silizang na ma-knock out dyan. So, ibig sabihin mga idol, bagamat pinili ko itong si Silizang na para sa akin mananalo ito, pero delikadong laban ito kay Silizang kung magtagal ang laban. Dahil posibleng ma-knock out si Silizang or malulugi pagdating po sa mga mata ng mga hurado, lalo na doon sa later rounds. Katulad nung nangyari sa laban niya kay Joseph Parker. O kung yung naalala si Parker. Naun saan mga idol doon sa mga later rounds, medyo na auuga na si Silizang. Yun, doon nakalamang si Parker. At yun ang sanhi na nakuha ni Parker ang pagkapanalo doon po sa labanan by majority decision. So yun po ang problema ni Silizang, stamina.
Oo, stamina. Kaya kabang-abang na laban ito dahil importanteng laban ito sa magkabilang panig. Lalo na sa panig ng Silisang na mabilang na lamang sa daliri ang kanyang magiging laban dahil nga may edad na ito. So kailangan niyang kahit papaano maging isang world champion man lamang. Kung di ako nagkakamali, for the first time in China na magkaroon sila ng world champion sa heavyweight division kung magkataon nga. Kasi ang sunod niyan, maging mandatory challenger ito. Pero pag matalo siya dito mga idol, syempre, ang magkaroon naman ng blessings, kumbaga, mga biyaya, kumbaga, na mapapalaban sa isang world title bout, ay si Kabayel. Which is, itong si Kabayel naman po mga idol ay bata pa. So, mas marami pang maging laban ito. At yun po ang isa sa magiging problema ni Silisang dyan. Pagka magkaroon ng close fight ito, kahit pa sabihin natin makakalaman ng kaunti si Silisang, talo pa rin siya dyan. Bakit? May posibilidad na papaboran ng mga hurado ang bata. Bakit? Kasi nga may ano pa yan, may future pa yan, may ano pa yan, marami pang maging laban yan. Ikumpara kay Silisang na bilang na lang sa daliri ang magiging laban nito. Kaya mga idol, parehong importanteng laban ito sa magkabilang panig. So, matinding laban ito. Si Kabayel, sabi ko nga kay Kabayel, sa panig ni Kabayel, yung kanyang hand speed, liksi, magpapahirap yan kay Silisang. Pero hindi po yan ganun kadali para sa panig ni Kabayel dahil si Silisang nasa harapan lang. Na kung saan di malayo magkaroon ng sabayan, matira ang matibay. Oo. Ngayon kung sasabay si Kabayel, diyan masusubok ang lakas ni Kabayel, ang tibay ni Kabayel. Kung kakaya ni Kabayel, delikado si Silisang. Oo, sabi ko naman, wala akong nakitang kahinaan itong si Kabayel din naman. So, ibig sabihin may tibay ito. Kaya mga idol, timbangin nyo ng gusto ang aking mga sinasabi dito kasi nandyan na po yung mga kasagutan. Bagamat ang aking pinili ay si Silisang, pero nandyan na rin po ang mga kasagutan kung pipili naman nyo si Kabayel. Bata ito, tandaan niyo, nasa kanyang prime. Wala tayong nakitang kahinaan. Taglay nitong hand speed, may power, may liksi na mga galawan. Which is wala kay Silisang yan, mas mabagal si Silisang. Kaso lang, yung pag-abante nitong si Silisang mga idol, yun ang problema ni Kabayel. Bakit? Si Silisang po ay hindi yan umaalis sa harapan ng katunggali. Kung inyo naalala si Parker, technical fighter yun. Napagaling na technical fighter din ni Parker. Nandyan lang si Silisang sa harapan. At inot ko sa inyo na hindi po magkalayo ang knockout ratio ni Silisang, ni Agit Kabayel doon po kay Josie Parker. Hindi po magkakalayo ang kanilang knockout ratio. Nasa 60s din. Kaya abang-abang la lang kung kaninong strategy ang mananalo. Pero yun nga, makapiho lang itong si Silisang talaga na manalo kung sakali may knockout niya si Agit Kabayel. Oo. At diyan masusubukan ang tibay ni Kabayel sa laban kay Silisang. Dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless.